Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth, at sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ben. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari dekada 90 mahigit. Nang mga panahon yun ay nagbakasyon kami ng misis kong si Ami sa kanilang probinsya, sa lalawigan ng Capiz. Buntis siya noon ng 6 na buwan sa panganay naming anak nang nagsuhestyon siyang magbakasyon kami sa kanilang probinsya. Baka do kasi sa mga sumunod ay matagal-tagal pa bago ulit makapagbakasyon sa kanilang lugar. Nung una ay medyo nag-aalangan pa ako gawa ng may kalayuan ng probinsya ng misis ko at baka matagtag siya sa biyahe. Mapaano pang dinadala niyang sanggol sa sinapupunan. Pero dahil sa kagustuhan niyang dalawin namin ng mga magulang niya at makasama ang mga ito habang hindi pa siya nanganganak, kung kaya't wala na rin akong nagawa pat pumayag na lamang. Kita ko ang tuwang nararamdaman ng asawa ko nang malaman niyang pumapayag na ako. Nang nasa biyahe na nga kami ay may kakaiba na akong naramdaman. Hindi ko maipaliwanag kung bakit pero sa pakiwari ko ay parang may hindi talaga magandang mangyayari sa pupuntahan namin. Ganun pa man ay sinikap kong wag nang ipahalata kay Ami ang tungkol dito. Baka mag-alala pa ito. O kaya naman ay sabihan ako nitong napapraning na naman. Pagdating namin sa baryo nila sa Capiz, sinalubong kami ng mga magulang ni Ami. Magiliw ang mga ito at tuwang-tuwa silang makita kami. Lalo na nang malaman nilang buntis ang panganay nilang anak noon. Ayon pa nga sa biyenan kong lalaki, sa wakas ay magkakaroon na umano sila ng apo. May tatawag na daw sa kanilang lolo at lola sa susunod na pagbisita namin ulit. Masaya ang naging tagpong yon. Walang tigil sa kwentuhan at kamustahan ang naging usapan. Sa katagalan nga ng pag-uusap namin, ay hindi ko na napigilang tingnan ang matandang babaeng natanaw ko mula sa bintana ng bahay. Nakatayo ito sa kubong nasa hindi kalayuan, sa bahay ng mga biyenan ko. Napansin ko kasing kanina pa titig ng titig sa gawin namin ang matanda. Magmula nung dumating kami. Lalong-lalo na sa asawa ko at ang ipinagtataka ko pa ay hindi ito umaalis sa kinatatayuan at parang hindi man lamang ito nakakaramdam ng pangangalay sa katawan. Mabuti sana kung tingin lang, Sir Seth, pero hindi eh. Ang sama-sama ko makatitig. Tinanong ko ang biyenan kong lalaki kung sino ang matandang babaeng nasa katabing bahay nila. Na kanina ko pa ito napapansing nakatingin sa misis ko. Sabay nguso ko kung saan ito naroroon. Yan ba? Si Manang Elyang yung matandang yan. Bagong salta lang din siya dito. Siguro maigit 1 buwan pa lang na naninirahan dito yung matandang yan. Ay, akala ko po matagal na yan dito kasi kung makatingin kay misis baka parang kilala niya eh. Kumunot ang noo at muling sinipat ni Tatay Eman ang matanda bago nagsalita ulit tungkol dito. Ayon sa kanya ay tahimik lamang daw ang matandang kapitbahay nila. Hindi pa lalabas ng bahay, magmula nang dumating ito sa kanilang baryo. Makikita lamang daw nila ang matandang si Manang Elyang na lumalabas kapag magtatakip silim na. Nagtataka nga raw ang karamihan sa mga kapitbahay at napapaisip kung ano ang pinagkukuha ng hanap buhay ng matanda. Gayong hindi nila ito nakikitang lumalabas o umaalis man lamang ng bahay kapag may araw pa. Alam niyo, nakapagtataka nga eh. Ang alin po? Tungkol kay Manang Elyang. Sa ilang linggong naging kapitbahay namin ng matandang yon, ngayon ko lang siya nakitang lumabas ng bahay. Diba, nakapagtataka? Sagot niya, at bumaling sa biyenan kong babae at napapailing-iling na lamang. Nang tingnan ko ang biyenan kong babae ay tinitigan nito makahulugan si Tatay Eman. Tapos ay biglang iniba na nito ang usapan na siyang tinugunan naman ng biyenan kong lalaki. Hindi ko na lang pinagtuunan ng pansin ang kakaibang tinginan ng mga biyenan ko. Sa kinagabihan ng araw na yon ay hindi ako nakatulog kaagad. Namamahayata ako at hinahanap-hanap ang nakasanayang hinigaan. Bandang 11:00 ng gabi, habang nakahiga ay nakarinig ako ng mahihinang yabag ng paa sa labas ng bahay. Para yung nagpabalik-balik sa bakuran.
Partikular na malapit sa hinihigaan namin noon. Nakalanghap din ako ng kakaibang amoy na sumasabay sa simoy ng hangin at nakakasulasok ito sa lalamunan. Ilang beses pa akong nakaramdam ng pagduwal kung kaya't mabilis na akong bumangon at akmang lalabas na sana ng silid noon. Nang sa walang ano-ano'y isang nakakapangilabot na huni ang siyang nagpatigil sa akin sa paglalakad. Sinabayan pa yun ng pagtayuan ng mga balahibo ko sa katawan. Maya-maya pa ay narinig ko ang boses ni Tatay Eman at parang naroroon ito sa sala ng bahay. Panay ang pagsasalita nito na para bang may pinapagalitan. Dali-dali na akong lumabas ng kwarto para alamin kung ano ang nangyayari at bakit nag-iingay ang biyenan kong lalaki noon. Paglabas ko ay nakita ko si Tatay Eman. Nasa tabi ito ng bintana. Parang may sinisilip sa siwang at nagagalit. Kilala kita kaya tumigil ka na sa pag-aaswang mo dyan, ha? Kung ako sa'yo, umuwi ka na bago pa ako makapagpasyang puntahan kita sa bahay mo at ipaalam sa maraming taong isa kang aswang. Sabi ni Tatay Eman at panakanakang hinahampas ang dingding ng bahay. Ang kaninang huling naririnig ko, napalitan yon ng mayat-mayang pag-angil. Mas lalo namang nagalit ang binan ko at muli ay nagbanta na naman siya. Tingin ko naman, Sir Seth, ay mukhang natakot yata ang nilalang ng pagbantaan nito ni Tatay. Dahil sa sunod-sunod na akong nakarinig ng mga yabag ng paang tumatakbong palayo sa bakuran. Nung umalis na si Tatay Eman mula sa pagkakasilip, ay tinanong ko siya kung ano ang nangyari at kung sino ang pinagbantaan niya. Aswang, may aswang sa labas ng bahay. Sagot nito. Aswang ho? Tanong ko at hindi ko alam kung nagsasabi pa ito ng totoo o hindi. Seryosong tumango ang binan ko at nagwikang aswang ang nakita niya sa labas ng bahay at siguradong sigurado siya doon. Sumabat naman ang binan kong babae. Nagtanong ito kung tulog ba daw ang asawa ko. Sumagot naman ako at sinabing kanina pa natutulog si Ami. Mukhang napagod yata sa mahabang biyahe. Dahil paghigang-paghiga pa lamang ni Mrs., wala pang ilang minuto, mahimbing na kaagad ang tulog niya. Sa nag-aalalang boses ay tinanong ako ni Nanay Isabel kung hindi ba daw sumasakit ang tiyan ni Ami o kaya naman ay wala ba itong kakaibang nararamdaman sa katawan. Sa tingin ko wala naman po. Wala namang inireklamo si Ami bago siya natulog kanina eh. Bakit tunay? Wala naman, naitanong ko lang. Sagot niya. At nagpaalam na sisilipin niya muna ang asawa ko. Tumango ako at si Tatay Eman na ang hinarap ko at nakipag-usap dito. Habang nag-uusap nga kami ay binusisi kong tinanong ang binan kong lalaki kung totoo ba talagang aswang. Bakit parang wala naman akong narinig na huni ng wakwak gaya sa mga napanood kong palabas? Na kapag nasa malapit ang wakwak ay may maririnig kang huni. Ipinanganak ako sa Mindoro pero sa Manila ako lumaki, Sir Seth, kung kaya't hindi ako gaanong kumbinsido tungkol sa mga aswang-aswang na yan. Nang mga sandalingin nga habang ikinikwento sa akin ni Tatay Eman ng tungkol sa itsura ng nilalang at kung gaano itong nakakatakot. Sumagi sa isipan kong baka magnanakaw lamang ang nakita nito sa labas ng bahay at hindi naman talaga yun aswang gaya ng sinasabi niya. O siguro napagkamalan niya lang na aswang ang taong sinasabi niyang may nakakatakot na mukha nun. Sa dinami-raming sinasabi ng binan kong lalaki, hindi pa rin ako kumbinsido. Mag-uumaga na nung nakabalik ako sa kwarto at nakatulog nun. Ang dami kasing binilin sa akin ng mga binan ko tungkol sa mga dapat gawin at kung anong kulay ang ipasuot kay Ami tuwing sasapit ang dapit hapon. Ayon pa kay Nanay Isabel, dapat ay kulay itim raw ang isusuot na damit ng asawa ko kapag magdadapit hapon na. Dahil maraming mga masasamang nilalang ang naglalabasan kapag ganong oras. Sumunod na lang daw kami sa lahat ng mga ipinapayo nila. Nang sa ganon ay ligtas kami lalong-lalo ng asawa ko at walang masamang mangyari. Alam kong laking Maynila ka, iho. Batid ko rin hindi ka naniniwala sa mga pamapamahiin at sabi-sabi tungkol sa mga nilalang. Lalo na sa aswang, di ba? Pero sana hanggat nandito kayo ng anak ko at nagbabakasyon,
sumunod na lang muna kayo sa amin ni Nanay Isabel mo. Para sa inyo lang din naman ang mga pinapayo namin. Wala namang mawawala. Kahit hindi naniniwala, tumango na lamang ako at nangakong susundin ng mga pinapayo nila. Ayoko kasi maging bastos ang tingin sa akin ng biyanan ko noon. Kinabukasan nga ay tinanghali na ako ng gising. Nadatnan ko sa balkonahe ng bahay ang asawa ko. Kausap niya si Nanay Isabel at Tatay Eman. Bitbit ang kape ay nilapitan ko sila. Habang naglalakad nga ako papalapit ay napansin kong parang seryosong pinag-uusapan nila noon. Tinanong ko sila nang makalapit ako. Si Nanay Isabel ang sumagot sa tanong ko. Ayon sa kanya kaninang mga 6:00 umano, ay may namataan na namang bangkay ng hayop sa gilid ng daan malapit sa tawiran ng tulay papunta sa Karatig Sitio. Ayon umano sa usap-usapan, aswang ang may kagagawan gawa ng wala ng lamang loob at halos masaid na raw ang dugo ng kaawa-awang bangkay na ito na nakahandusay sa lupa. Paboritong alagang aso pa naman daw ng kapitbahay na si Mang Pablo ang bangkay na yon. Kahapon pa daw nawawala ang aso at kanina ay nadatnan na itong wala ng buhay. Galit na galit si Mang Pablo at halos maghurumintado na ito sa kalsada kung saan nakita ang bangkay ng alaga niya. Nagbanta pa raw ang matanda na papatay niyang aswang. Oras na makita o malaman niya kung saan ito nakatira. Pambihira! Nakaraan ko pa kasi sinasabi dyan kay paring Pablo na itali o kaya naman ay ikulong niya muna yung alaga niya dahil buntis. Maski buntis na hayop ay hindi pinapalagpas ng mga salot na yun eh. Kaya ayan, nasampulan. Hindi nakikinig. Akala niya yata'y nagbibiro lamang ako tungkol sa mga salot-salot na yan. Sumigunda naman ang binan kong babae at nagwikang, salot umano sa baryo nilang aswang. Dahil magmula nung napapabalitang may aswang na nanggagabala sa kanilang baryo, sunod-sunod na mga kabataang nagkakasakit sa hindi maipaliwanag na dahilan. Dagdag pa doon, ay parang mas lalo lamang umanong lumalala ang sakit ng mga matatanda sa baryo, kahit na regular naman kung magpatingin sa klinika mga ito. Tapos ngayon, ang pinunteriya naman ng aswang ay ang mga alagang hayop ng mga taga-baryo noon. Nakaraan lang yung alagang buntis na kalabaw ni Mang Paking namatay. Wakwak ang tiyan. Tapos ngayon, alagang aso ni Mang Pablo, kinitilan ng buhay. Humugot pa ito ng malalim na hininga at napapatanong sa kawalan kung kailan ba raw matatapos ang ginagawang pamiminsala ng aswang. Muli ay hindi na naman ako naniwala. Sinabi ko pa sa kanilang baka naman mabangis na hayop lamang ang may kagagawan ng pagkamatay ng alaga ni Mang Pablo. Marahil ay kinutuban si Tatay Eman na hindi talaga ako naniniwala sa sinasabi nila. Kung kaya't matapos kong magkape ay inaya niya akong pumunta sa dulo ng baryo malapit sa tulay. Naroroon pa umano ang bangkay ng hayop at walang may balak na galawin yon hanggat hindi pa dumating ang mga kagawad. Noon ngang pinuntahan namin ang bangkay ng hayop, halos masuka-suka ako nang makita ang karimari-marim na nangyari sa bangkay nun. Para yung pinagkakalmot muna sa katawan ng matatalas na kuko bago kinitilan ng buhay. Hindi ko na kaya ng pagmasdan ng bangkay kung kaya't nag-aya na akong bumalik sa bahay nun. Ano? Naniniwala ka na? Mukha bang mabangis na hayop yung may gawa niyan? Tumango na lamang ako. Nang tingnan ko kasi na mabuti ang bangkay ay napansin kong hindi kayang gawin ng mga ordinaryong hayop lamang ang ganong klase. Na halos nga magkanda luray-luray na ang katawan ng aso at parang sinadyang wakwakin ng tiyan nito. Maliban na lang siguro kung may naligaw na tigre sa baryo o kaya naman ay may nag-alaga at nakawalat naghanap ng mabibiktima. Pero wala eh. Alam naman nating walang ganong klaseng hayop sa mga liblib na lugar. Alam mo Ben, duda ako sa kapitbahay nating matanda. Alam ko may tinatagong sikreto yung matandang yon. Bakit naman tay? Magmula nung dumating sa baryo yon, sunod-sunod na yung kamalasang nangyari dito. Hindi ba nakapagtataka? Naggibit balikat ako at hindi alam kung anong isasagot. Sa pagpapatuloy nga ng paglalakad ay nakinig lamang ako sa mga sinasabi ng binan ko tungkol sa mga bagay at pagdududa niya sa matanda. Pero nang malapit na kaming dumaan sa bahay ni Manang Elyang,
Biglang tumahimik ang binan ko. Tumingin sa bahay ng matandang yon. Nang tingnan ko ang gawi kung saan nakatitig si Tatay Eman, bahagya akong napasingap na makita ko nakatitig sa amin si Manang Elyang habang nakadungaw sa bintana. Saglit akong napahinto sa paglalakad. Kumakabog ng mabilis ang dibdib ko ng sunod-sunod. Kung hindi pa ako tinapik ni Tatay Eman ay hindi pa babalik sa ulirat ang diwa ko noon. Noon kasing magtama ang paningin naming dalawa ng matanda. Para bang nahipnotismo ako at hindi alam kung ano ang gagawin. Buti na lang at hinatak na ako ni Tatay Eman at sinabing magmadali na kaming maglakad noon. Teka, sandali. Samahan mo nga pala muna ako dun sa kaibigan ko manggagamot. Manghihingi lamang ako ng proteksyon sa aswang para sa asawa mo. Sabi niya. At halatang sinadya niyang lakasan ng boses ng magsalita noon. Talagang pinagdiinan pa ang salitang manggagamot at aswang na para bang nais niya yung parinig kay Manang Elyang. Matapos magsalita ng ganon ang binan ko, muli kong sinipat ang matandang nakadungaw sa bintana. Sa pagkakataong yun ay sobrang sama na ng titig ni Manang Elyang sa amin bago magbadaling isinara ang bintana noon. Humagalpak naman ng tawa ang binan ko nung medyo nakalayo na kami ng bahagya sa bahay ng matandang ito. Sinasabi ko na nga ba sana lang hindi talaga ako nagkamali sa duda ko. Anya. Nagtatakang tinanong ko si Tatay Eman kung ano ang sinasabi niya. Tsaka bakit bigla-bigla na lamang siyang humahagalpak ng tawa noon. Matapos naming lumagpas sa bahay ng matanda, umiling-iling siya habang nakatawa at nagwikang wala umano. Hindi na raw mahalaga kung ano man ang tinutukoy niya. Naguguluhan namang tiningnan ko si Tatay Eman. Ang labo niya kausap. Bigla-bigla ba namang tatawa at may sinasabing hindi ko maintindihan. Tapos sasabihin wala lang. Tay, akala ko ba may pupuntahan tayong manggagamot? Tanong ko sa kanya nang mapansin kong papasok na kami sa bakuran ng bahay. Kakamot-kamot namang sumagot siya at nagwikang sa kanila lamang gawa ng bigla niyang naalalang wala pa pala sa bahay nito ang kaibigan niya manggagamot noon. Nasa karatig lugar pa yon at kasalukuyang may inaasikasong pasyenteng may sakit. Ganun ho ba? Tanging pagsambit ko na lamang at sumunod na ritong pumasok sa bakuran ng bahay. Tuloy pa rin ang pagsasalita ng binan ko. At kung ano-anong bagay o pagdududa ang sinasabi niya tungkol sa matandang yon. Hanggang sa hindi katagalan, nadulas ang bibig nito sa kadaldalan at nasabing duda siyang aswang ang matanda. At ito ang salarin sa lahat ng mga nangyari. Ang matandang umanong yon. Ang salot sa baryo. Matapos yung sabihin ni Tatay Eman ay nagmamadali na siyang naglakad papasok sa loob ng bahay. Pagpasok namin sa may loob, tinanong agad ako ni Ami kung naabutan at nakita ko ba daw ang bangkay na sinasabi ng mga magulang niya. Gusto sana niyang sumunod sa amin kanina kaso ayaw naman siyang payagan ng nanay niya. Ikinuwento ko sa kanya ang mga nakita ko at sinabing mabuti na lang at hindi siya sumunod dahil kung nagkataong sumunod siya sa amin, tiyak akong hindi niya magugustuhan ang mga makikita nito at siguradong mandidiri siya. Maging ako man kasi ng mga sandaling yon ay gusto ko na rin bumaliktad ang sikmura ko. Dapat lang talagang hindi ka na pumunta doon, anak. Mahirap na. Hindi kasi natin alam na baka nagmamasid-masid lamang sa paligid ang aswang na dumali doon sa asong namatay. Mamaya niyan, ma-tsempuan ka pa. Sabi ni Tatay Eman. Umingos ang asawa ko at sinabing hindi na nga raw usong aswang-aswang na yan. Dahil nasa makabagong panahon na umano kami. Siya, maniwala ka man o hindi. Makinig at sumunod ka na lang sa mga sinasabi namin. Iniingatan ka lang namin dahil buntis ka. Anya. Sa paglipas ng mga oras ay nakakaramdam na ako ng hindi maganda. Para akong nahihilo at nasusukat masakit na rin ang ulo nun. Nagsimula lang namang sumama ang pakiramdam ko noong titigan ako ng masama ni Manang Elyang kanina. Kasama ang binan kong lalaki. Sa una nga ay nangangalay lamang ang balikat ko at parang may kung ano ang nakadagan. Tapos habang lumilipas ang oras ay para na akong nasusuka.
at mayat maya na ang pagdura ko ng mapapait na laway. Hanggang sa ayun na nga, sumakit na ang ulo ko at kahit nakailang beses na akong uminom ng gamot, ay hindi pa rin naibsan ng pananakit nun. Ang ginawa ko ay umidlip na muna ako nang sa ganon pagising ko ay mawala na ang karamdaman kong ito. Pero noong nagising ako, napansin kong parang hindi naman nabawasan ang pananakit ng ulo at katawan ko. Medyo madilim na rin sa labas ng bahay nang bumangon ako. Paglabas ko ng kwarto ay bumungad sa akin ang amoy ng langis. Nakita ko si Nanay Isabel at Ami sa sala ng bahay. Nilalagyan ni Nanay Isabel ng langis ang tiyan ng asawa ko. Parang hindi naman maipintang mukha ni Ami nang tingnan ko yon. Nay, ano pong nangyari? Ayon kay Nanay Isabel, mga 1 oras mahigit na raw sumasakit ng bahagya ang tiyan ng asawa ko. Lumabas lang naman daw sila ng bahay kanina habang tulog ako at nakikipagkwentuhan sa kumare ni nanay nun. Tapos pag uwi nila ayun na, kumikirot na ang tiyan ni Ami at pinagpapawisan ito ng malamig. Tapos niya ring pinainom ng maligamdam na tubig si Ami at nilagyan niya na ng langis ang tiyan nito, kaya medyo bumuti-buti ng pakiramdam. Sa pagdaan ng mga oras matapos ang hapunan namin ay nagpahangin na kami ni Tatay Eman sa balkonahin ng bahay. Tinanong niya ako kung kumusta na ang pakiramdam ko. Sinabi ko naman sa kanya na hindi pa rin bumubuti ang pakiramdam ko. Parang yung siste nga ay mas lalo pang sumama. Sabi naman ni Tatay Eman, bukas daw ay sasamahan niya kaming dalawa ni Ami sa bahay ng manggagamot at magbabaka sakali kung naroroon na ba ang manggagamot sa bahay nito. Kailangan matingnan kayo ng manggagamot at mabigyan ng proteksyon laban sa mga masasamang nilalang. Malakas ang kutob kung hindi isang simpleng karamdaman lamang ang tumama sa inyong dalawa ni Ami. Napaka-imposible naman kasing sabay kayong nagkasakit. Aniya, matapos humithit ng tabako. Matapos namin mag-usap at napagkasunduan kung anong oras kami pupunta sa bahay ng manggagamot, nagpaalam na ako. Sinabi ko sa kanyang magpapahinga na ako dahil hindi na talaga maganda ang pakiramdam ko noon. Habang tumatagal kasi ang pag-uusap namin ay mas lalong sumasakit na ang ulo ko at parang may ugat na ang pumipitik-pitik sa loob. Noon ngang nagpahinga na kaming mag-asawa sa kwarto. Hindi naman ako nakatulog. Umabot na lamang ng madaling araw ay wala pa rin. Kahit anong pikit na mga mata ang gawin ko ay hindi pa din ako dinadalaw ng antok. Dahilan para mas lalong sumakit ang ulo ko noon. Ilang sandali pang nakalipas ay nakaramdam na naman ako ng hindi maganda. Parang may mabigat na presensya ang nasa paligid noon. May naririnig din akong mahihinang yabag sa labas at parang nasa bintana yun ang kwarto namin. Dala ng kuryosidad ay bumangon ako at marahang binuksan ang bintana at dumungaw. Saktong pagdungaw ko nga, napasinghap ako at nakaramdam ng takot. Noong may anino ng tao akong nasipat, ang mabilis na tumakbo pababa sa madamong bahagi sa likod ng bahay. Sobrang bilis ng ginawang pagkilos noon, kung kaya't hindi ko na nalaman kung isa ba yung babae o lalaki. Pero ang mas ikinagulat ko ay noong biglang may malakas na humuning wakwak. Mabilis pa sa 4:00 isinara ko ang bintana at ilang hakbang ang ginawa ko palayo sa bintanang yon. Nung marinig kong umungot ang asawa ko, mabilis akong napalingon sa kanya. Paglapit ko kay Mrs. ay nakita kong mahimbing pa rin ang tulog nito pero mayat maya ang pag-ungot na para bang may masakit sa kanya o kaya'y hindi maganda ang panaginip. Marahang niyugyug ko si Ami para gisingin. Pero lumipas ang ilang minuto, hindi ko pa rin siya maggising-gising noon. Nagmadali akong tinawag ang binangkot sinabi sa kanilang nangyari kay Ami na nang mga sandaling yun ay gising na rin pala sila at pinapakiramdaman lang ang paligid. Nagmadali na silang pumasok sa kwarto at ginising ng ginising ni Nanay Isabel si Ami. Pero ganun pa rin. Hindi pa rin magising ang asawa ko. Tabi, tumabi kayo dyan. Isabel, kumuha ka ng isang basong tubig sa kusina. Dalian mo. Utos ni Tatay Eman sa binan ko. Nilapitan niya si Ami. Pagbalik ng binan kong babae ay mabilis na inabot niya kay Tatay Eman ang basong may lamang tubig.
Nagulat naman ako at hindi inaasahan ang sumunod na ginawa ni Tatay Eman. Ibinuhos niya ang tubig sa mukha ni Ami. Sabay tinawag ng 3 beses si Ami noon. Wala pang 1 minuto ay nagising na ang asawa ko. Lintik talaga yung aswang na yan. Dito lang kayo sa loob ng kwarto, Sabel, ha? Bantayan mo ang anak natin at ikaw naman, Ben. Samahan mo ako. Susugurin natin sa bahay ang pesting aswang na yan. Sabi ni Tatay noon. Dahil sa pagkataranta ay hindi ako nakaimik at nagmadali na lamang akong sumunod sa binan ko. Saglit itong pumunta sa kusina at pagbalik nga ay inabot nito sa akin ang itak. Samantalang karit naman ang sa kanya. Nagmadali na nga kaming lumabas ng bahay at umikot sa likurang bahagi. Sinabi ko kasi sa kanya kung saan ko nakita ang anino ng tao kanina bago ko naulinagan ang pag-ungot ni Ami noon. Nang naroroon na nga kami sa likod ng bahay, saglit akong tumigil sa paglalakad. Nang may nakita akong napakalaking asong nagbabaga ang mga mata, tumutulo ang laway at mabalasik na nakatingin sa amin ni Tatay Eman. Sa sobrang gigil ng binan ko ay malakas ang boses na sinigawan niya ang nilalang at hinamon nito. Sinabihan niya pang aswang na dadaan daw muna ito sa malamig niyang bangkay bago nito makante ang magiging apo at anak niya. Napakatibay umano ng sikmura ng aswang dahil hindi ito nangingilala ng kapitbahay. Ganun na ba umano ito kagutom? Ni ultimong kapitbahay ay tinatalo. Saglit na saglit lamang akong nalingat. Nagulat na lamang ako nang biglang inambahan ng aswang ang binan ko. Nakita kong sumubsob sa lupa ang binan ko at nasugatan ng braso nito ng hawak-hawak na karet. Nanlaki ang mga mata ko sa pag-aakalang malalim ang sugat na natamo ng binan ko at dahil doon ay para bang nabuhayan ako ng dugo. Galit na galit ako na sinugod ang nilalang at inakmang tatagain na ito. Pero gayon na lamang ang pag-atras ko nang ako naman ang hinarap niya. Inundayan. Mabuti na lang at mabilis akong nakaiwas kaya't daplis lamang mula sa mahabang kuko ang natamo ko mula dito. Walang hiyang yun ha. Balak mo pa talagang kagatin ang asawa ng anak ko. Malakas na sigaw ni Tatay Eman dito at mabilis na kinuha ang karet sabay hinataw ang nilalang na yon. Malakas na umangil ang nilalang ng masugatan nito. Pasigaw naman akong inutusan ni Tatay Eman na itarak ang itak na hawak ko sa dibdib ng nilalang para hindi na ito makapanlaban pa. Yun nga, sinunod ko ang utos ng binan ko. Mabilis na itinarak sa katawan ng nilalang ang itak. Ilang beses na paulit-ulit ko yung ginawa hanggang sa umatungal na ito ng umatungal. Maya-maya pa, mabilisan ng kumaripas ng takbo papasok sa talahiban ng aswang. Pabagsak na naupo ako sa lupa dahil sa magkahalong takot at pagod na nararamdaman. Sinabihan naman ako ng binan kong pumasok na kami sa loob ng bahay para maglinis ng katawan pero bago kami pumasok sa loob nun, ay itinarak ni Tatay Eman sa likuran ng bahay nila sa kusina kung saan sila nagsasaing ng itak na ginamit kong panaksak sa nilalang na yon. Ayon pa sa binan ko, sumpa daw sa mga aswang ang pagtarak ng itak sa lutuan at tiyak ay hindi na aabutan pa ng kinabukasan ng aswang oras na maitarak na sa lutuan ng ginamit na pangsaksak nito. Maya-maya ay nakarinig kami ng malakas na kalabog sa bahay ng matanda. Sa sobrang lakas nga noon ay mapag-aakalahan mong may nagwawala o naghuhurimintado sa loob ng bahay. Nag-alulungan na rin ang mga alagang aso ng mga kapitbahay noon. Mabilis na pinuntahan namin ang bahay ng matandang si Manang Elyang. Paglabas namin, nakita na namin ang ibang mga kapitbahay na naglalakad din papunta sa bahay ng matanda. Ayon pa nga sa nakausap ni Tatay ay may narinig daw silang malakas na pag-atungal mula sa loob ng bahay ng matanda noon. Kaya't nagising sila. Lumabas ng bahay para puntahan ang bahay ng matanda at alamin kung ano ang nangyayari. Saktong ang papalapit na kami sa bakuran ng matanda. Nung makarinig kami ng malakas na pag-angil ng hayop at sa sobrang lakas nga nun, ay halos marinig na ng buong baryo.
May mga naglilipara na rin mga paniki at iba pang ibong panggabit nagpaikot-ikot sa labas ng bahay ni Manang Elyang na siyang labis naming ipinagtataka. Nagkatinginan pa kami't nagtatanungan sa isa't isa kung ano ang nangyari hanggang sa muling tumahimik ang buong paligid. Nang mabuksan ng binan kong lalaki ang pintuan, tumambad sa amin ang matanda. Nakasalampak sa sahig. Wala ng buhay. Wala itong sugat sa katawan ng suriin pero may mga bahid ng dugo ang damit at ang sahig kung saan ito nakasalampak. Sinasabi ko na nga ba, tama nga talaga akong si Elyang aswang na nakasagupa natin. Bulong ni tatay. Sinabi niya rin sa akin mukhang nakapagbitaw pa yata ng sabulag ang matanda bago ito bawian, kung kaya't walang nakitang kahit na isang sugat man lamang sa katawan niya. Nanginginig ang katawan ko habang tinititigan ng bangkay. Hindi ko rin maiwasang matakot sa isiping nakapatay ako. Hindi ko akalaing ang simpleng pagbabakasyon lang naming mag-asawa nauwi sa ganito. Kaya pala ganun na lamang ang kabako noong mga panahong bumabiyahe pa lamang kami ni Ami papunta sa probinsya nila. Dahil sa may mangyayari pala talagang hindi maganda. Pag-uwi namin sa bahay, pilit namang sinasabi sa akin ng mga binan kong hindi tao ang napatay ko kundi aswang. Kaya wala akong kasalanan at wala akong dapat ikatakot. Dahil kung tutuusin ay ipinagtanggol ko lamang umano ang pamilya ko. Isa pa, hindi naman malalaman ng lahat kung ano talaga ang ikinamatay ng matanda nun. Gawa ng nakikita ko naman umanong walang kahit na anong sugat meron ang matanda. Maliban doon, ay maraming mga nakikitang boteng may langis, bangkay ng hayop at mga butong hindi matukoy kung sa hayop ba o hindi ang nasa kusina ng bahay ng matanda. Ipanatag ko na daw ang sarilit. Sila na ni Nanay Isabel ang bahala sa lahat. Sa pagdaan ng mga araw ay naging tahimik naman ang lahat nun hanggang sa makabalik na kami na Manila. Magmula nun ay naniniwala na talaga ako sa aswang at sa iba pang nilalang na naninirahan, lalo na sa mga liblib na lugar.